thanksgiving, Lord God. Panginoon, mabangong samyo sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang sa araw na to, Panginoon, we adore you, Lord God. Abba Father, Lord Jesus, and dear God, the Holy Spirit. Panginoon, katulad po na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kiniklaim namin, Lord, that you are here, Panginoon, kasi sabi mo, Panginoon, when two or three are gathered in your name, Panginoon, you are in the midst of us, Lord. At kiniklaim namin, Lord, yon. Hindi lang, Panginoon, during this time, Panginoon, alam po namin, Lord, na kanina pa, Panginoon, baon na namin at sa mga kapatid namin, Lord, na nag-start pa lang ang day, Lord, kasama ka po namin, Panginoon. At salamat, Lord, dun sa assurance na yon, Panginoon, sa amin, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, speak to us, Panginoon, yung message mo, Lord, through the devotion po, Panginoon, at sa amin pang mga sharing. In Jesus' name, this is our prayer. Amen, amen. So mag-screen share po muna ako para po sa ating devotion for today. At yung ating pong devotion ay mula po sa sulat ni Oswald Chambers. So sabi po, ang title po is The Dilemma of Obedience. Adjust ko lang. Sabi po dito, Samuel was afraid to tell Eli the vision. Makikita po ito sa Samuel 3:15. Ano po ba itong vision na to? So hindi ko na po siya babasahin, pero makikita niyo po 'yon sa Samuel 3, particular po siya sa verses 3 to verses 11 to 14. Yun po yung sinabi na ng Lord kay Samuel na yung judgment darating na po sa household ni Eli. Sabi po dito, God never speaks to us in a dramatic ways, but in ways that are easy to misunderstand. Then we say, I wonder if that is God's voice. Isaiah said that the Lord spoke to him with a strong hand, that is, by the pressure of his circumstances. So makikita po itong with a strong hand na to sa sa book po ni Isaiah chapter 8:11. Without the sovereign hand of God Himself, nothing touches our lives. Totoo naman po yun. Do we discern His hand at work? Do we discern His hand at work, or do we see things as mere occurrences? Get into the habit of saying, Speak, Lord, and life will become a romance. So ano po yung sinasabi sa 1 Samuel 3:9? So he said to Samuel, Go and lie down again, and if someone calls against, say, Speak, Lord, your servant is listening. So yun po yung sinasabi dito na kapag ka sabi, get into the habit of saying na speak Lord. Kasi yun po yung first time na ang kay Prophet Samuel na speak ang Lord, yun po yung sinabi niya. Sabi po dito, every time circumstances press in on you, say, speak Lord, and make time to listen. So, hindi po pala sasabihin natin na basta speak Lord. Sabi po dito ni Oswald Chambers, make time to listen. Chastening is more than a means of discipline. It is meant to bring me to the point of saying, Speak Lord. Think back to a time when God spoke to you. Do you remember what he said? Was it
Was it Luke 11:13? Ano po ba yung sinasabi sa Luke 11:13? Sabi po, hindi ko na po sinulat dito. So, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Or, sabi po dito ni Oswald Chamber na kung may natatandaan daw ba tayo na may sinabi sa atin ng Panginoon. Sabi po sa First Thessalonians 5:23, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. As we listen, our ears become more sensitive, and like Jesus, we will hear God all the time. Should I tell my Eli, sabi po ni Oswald Chamber, what God has shown to me? This is where the dilemma of obedience hits us. We disobey God by becoming amateur providences and thinking. Sabi po dito ni Oswald Chamber, I must shield Eli. Sino po ba dito si Eli sa ating mga buhay na sinasabi po ni Oswald Chamber? Sabi po, ang Eli daw natin sa ating mga buhay are those people who represents the best people we know. So siguro po pakaisipin natin yung best people. Tingnan po natin yung sino po ba si Eli doon sa dito sa na binabanggit doon sa ating ni Samuel dito po sa 1 Samuel 3. Di pa po siya po yung priest at siya po yung parang pinagkatiwalaan ng mother or na magte-train something po ganun po kay Samuel. At ngayon may pinapasabi or hindi naman po pala sinasabi, may sinabi po ang Lord kay Samuel na pinakita na vision na yung judgment nga will come upon the household of Eli dahil nga po dun sa kanilang uh, sabi nga may blasphemy na ginawa po ang family, ang mga children ni Eli or sons particularly, hindi po kinokorek ito ni Eli. So may judgment na pinakita na ng Lord kay Prophet Samuel ito. Sabi po dito, God did not tell Samuel to tell Eli. He had to decide that for himself. So ang Lord po hindi naman inutusan si Samuel na sabihin mo. Kasi alam ko po, based dun sa reading ko sa chapter 3 po na to, alam na po ni ni Eli na hindi tama na yung ginagawa nila ng kanyang mga anak at yung judgment talaga will come upon them. So si Samuel po pinakita ng Lord kay Samuel, kay Prophet Samuel yung vision na yung judgment will come upon dun po sa family or dun sa household ni Eli. Maaring pong si Samuel sabi nga po dito hindi naman inutusan pero to remind. So pinapakita po dito na si Samuel maaaring sa panahon po natin may alinlangan kasi sino po ba si Eli sa panahon niya o dun sa time niya. Sabi, God's message, sabi po pa rin ang devotion natin, to you may hurt your Eli, but trying to prevent suffering in another's life will prove to be an obstruction between your soul and God. It is at your own risk that you prevent someone's right hand from being cut off or right eye being plucked out. So, yung makikita po itong binanggit ni Oswald Chambers sa Matthew 5:29.
Sabi po dun sa Matthew 5:29, so if your eye, even your good eye, causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Sabi po sa verse 30, and if your hand, even your strong hand, causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. So, makikita, sabi nga po dito ni Oswald Chamber, ano ba yung ating pipiliin? Na parang wag muna tayong magsalita dun sa mga ilay sa ating mga buhay or itong sinasabi ng Lord na sabi nga po 'di ba madalas natin naririnig yung yung delay, kumbaga yung delay sa mga pinapagawa ng Lord para sa atin is still disobedience, at alam naman po natin yung causes ng disobedience, what it will cause us dun sa ating mga disobedience sa Lord. Never ask another person's advice about anything. God makes you decide before Him. Ito po medyo sa akin nag-speak din siya. If you ask for advice, you will almost always side with Satan. Di ba po, kapag ka pala may pinapagawa na ang Lord sa atin, may sinabi na ang Lord na gawin natin or sinabi na ng Lord, kumbaga may instruction na po siya. At alam ko po ang bawat isa sa atin may instruction ng Lord. Yun lang pong Great Commission, instruction na yun ng Lord sa atin. Sabi po dito, if you ask for advice, you will almost side with Satan. Para pong pag sinabi ng Lord, wag ka nang magtanong na, ito yung sinabi sa akin ng Lord eh. Tingin mo ba, sa akin lang po as a term ko, tingin mo ba, ano yun, gagawin ko talaga? Sabi pong ganun, pagka hingi pa tayo nag-advise, what is clear instruction from the Lord? Sabing ganun dito, yung nagta-take side na daw tayo with Satan. Kasi sabi po sa Galatians 1:16, sabi po kasi dito, I did not immediately confer with flesh and blood. Yan po yung sinasabi sa Galatians 15. Sabi po kasi sa buo niya, to reveal His Son to me so that I would proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. When this happened, I do not rush out to consult with any human being. So kung talagang clear at alam po natin na ang Lord talagang pag nagbigay siya ng instruction naman sa atin or command is clear. So yung iba po ay hindi ko nababasahin, yung sa Exodus 23-24 at sa Matthew 21-16. Wisdom from Oswald Chamber. The Bible does not thrill. The Bible nor recess. Give time to the reading of the Bible, and the recreating effect is as real as that of fresh air physically. Disciples indeed. My reflection po, isa-share ko lang yung reflection kasi ito po ay kukuhanin ko dun sa regarding po dito sa ating devotion. Sabi ko po dito, focus on deepening our relationship with God or my deepening on relationship with God. Papaano po ito? Siyempre po, through prayer, through meditation of the Word, yung pag-attend po natin ng mga Bible studies, yun pong yung mga other activities po or other uh, mga online studies na ina-attenda natin na alam natin po na magdideepen ng relationship natin sa Lord. Bakit? Kasi po ito ay usapin ng pagkinig or pakikinig or pag-hear natin
sa voice ng Lord. Kasi po, kung malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, hindi po tayo magda-doubt na yun ang word. Yung pong sinasabi dito na hindi ka na magko-consult sa man. Wala naman pong problema, lalo na po kung ang kinokonsulta natin, yung discipler natin, at yung alam natin na malalim na sa pananampalataya, or yung talagang sabi nga, yung gift, parang confirmation na lang, yung may gift na nasasabihin natin na ito yung pinapagawa sa atin ng Lord. Siguro po, familiar naman yung bawat isa sa atin sa word of knowledge, di ba po? Tingin ko naman po, karamihan sa atin dito ay nag-a-attend din sa LGI. So, yun naman po, pwede naman tayong mag-consult dun sa mga ganong tao na parang ipapa-confirm natin talaga na kung ano yung narinig natin from the Lord is talagang magko-confirm. Hindi sa sarili lang natin na emotion or feeling po ito. Tapos, make sure po na yung ating values i-align with the scripture. At makukuha din po naman natin to sa pagdidipin natin ng relationship sa Lord. Sabi ko nga kanina, through the word, yung prayer, word, and others po na talagang nagiging close tayo sa Lord ng mga ginagawa natin. Tapos po yung pangatlo na ano na nakuha ko dito sa ating devotion is when God speaks, we must obey. 'Di ba po? Talaga naman po yun yung kailangan nating gawin. Yung clear. Pag clear na ang instruction ng Lord, we must obey the Lord. Tapos po, ito po pinaalala lang kanina sa akin ng Lord eh. Sabi po dito sa 2 Timothy 1:7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Kasi sabi ko, Lord, kanina po kasi nire-reflect ko din, kaninang umaga, yung nag-speak din po kasi sa akin yung sino ba si Eli? Sino ba ang Eli ng buhay ko? At alam po natin na marami yun. Minsan within the family na ayaw nating masaktan, or uh, sabihin po natin yung family member na until now is yung wala pang relationship sa Lord and living in sin, 'di ba po? Minsan siguro po yung sa inyo, yung nasa workplace, mga kaibigan natin na wala pa talagang relationship sa Lord, or yung madalas, sabi nga kasi si Eli po mas mataas yung position niya kaysa kay in terms ng human position, mas mataas po siya kaysa kay Prophet Samuel. Pero kailangan siyang magsalita, kailangan niyang i-remind, or kailangan niyang sabihin na ato na yung judgment padating na sa'yo. So yun po yung nire-remind sa atin ngayon. Pero ang sabi ng Lord, hindi niya tayo binigyan ng spirit of fear, but of power, love, and self-discipline. Naniniwala po ako ng Panginoon na kapag may inutos siya, kinuman siya, ito po yung meron tayo, yung power from the Holy Spirit, yung love na nanggagaling. Kumbaga, ang Holy Spirit po, ang God, the Holy Spirit po, ang mag-equip sa atin ng power, ng love, and self-discipline para po yung sinasabi yung obedience na kailangan na gawin natin, magagawa po natin. So, ito po yung ating devotion for this morning. At dalangin ko po na ang bawat isa, ang devotion po na to ay nag-speak din po sa bawat isa. Maraming maraming salamat po. Tayo po ulit manalangin. Panginoon, sabi po nung aming devotion, the dilemma of obedience. Lord, ikaw po yung nakakakita ng puso, ng isip ng bawat isa sa amin. Ikaw po, Lord, yung nakakakita kung until now, yun nga, Panginoon, may struggle kami in obeying, Lord, something that you have instructed us to do. Lalo't higit, Panginoon, yung telling people, Lord God,
about, Panginoon, yung the need of the Lord Jesus Christ, and Lord, lalo tigit yung mga disobedience, Lord, na ginagawa nila. Lord, katulad po ng sinabi ng iyong mga salita, Lord God, you have not given us, Lord, the spirit of fear. So we ask, oh dear God, the Holy Spirit, that you will enable each and every one of us, Lord, through your power po, Panginoon, na at work sa aming mga buhay, magagawa namin, Lord, kung ano po yung inuutos mo sa amin. And we ask, Lord God, na kung ano man yung nagpe-prevent sa amin, Lord, to do, Panginoon, yung kinokomand mo sa amin, Panginoon, dalangin ko, Lord, na bigyan mo kami, Lord, ng heart, Panginoon, to submit, Lord God, your will, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Panginoon, use us, Panginoon, as your instrument, Lord God, to tell the people, Panginoon, and lalo't higit, Panginoon, dun sa mga ilay, Lord, ng aming mga buhay. Holy Spirit, have your way in our lives. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Amen Marami and pong amen. salamat, and thank you for letting me share po. Maraming pong salamat, Ate Fenos. And truly, God is speaking sa ating pong puso sa mensahe ng Diyos sa ating pong kalagitnaan kung paano tayong sumusunod sa Diyos, kung paano natin pala natatanggihan ng Diyos sa bawat hindi nating pagtugon, at hindi lamang sa pagtugon, kung meron tayong second na tanong, sa punto na yon nagkakaroon pala tayo ng isang dilema o isang katanungan patungkol sa kanyang naisin. And then that is the option, or that is the gateway of the devil upang siya ay mag-interrupt sa kalooban ng ating Diyos ng buhay. Uh, mga kapatid, salamat po sa mensaheng ito na, kung saan ay tunay na nangusap at tunay na ito'y ating baon-baon at ating muling nakain ng salita ng Panginoon upang sa ating buhay ay hindi lang maisip, kung hindi tulungan nawa tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya ng totohanan. Maraming salamat, Ate Venus, at nandito na po si Pastor David. Siya po ang mangunguna po sa atin sa prayer last. Thank you po, Pastor David. Thank you, Pastor Rory. Thank you, Sister Venus. Yung title ng ating devotion ay uh, isang paalala sa atin, but at the same time, dapat ba merong dilema sa pagsunod natin sa Diyos? Dapat wala. Dapat walang dilema. At bakit nagkakaroon ng dilema? Uh, Marahil ay hindi natin lubos na pinagkakatiwalaan ang Panginoon sa kanyang instruction. Marahil narinig na ninyo yung katagang partial obedience is disobedience. No? Engineer ni Venus, hindi lang delayed obedience. No? Partial obedience. Naniniwala ko na ang hinahangad ng Panginoon sa atin is complete obedience kasi wala naman siyang ipasusunod sa atin na walang kalakip na kapangyarihan, walang kalakip na provision sa kanyang pinasusunod sa atin. At ang assurance na atin at pag-asa natin ay nakikita ng Diyos ang kinabukasan natin. Nakita na ng Lord yung future natin. No, very, very much ahead. Kaya naman dapat tayong mag-operate sa pananampalataya
at kalakip ng pananampalataya ay yung pagsunod natin sa Panginoon. Doon sa sinabi ni Oswald Chambers na about asking for advice, we need some advisors talaga. But asking for an advice is should not be a requirement to obey the Lord. Asking for advice for me is encouragement, no? Kasi sabi naman sa Bible na dapat palibutan tayo ng mga matatalinong advisors din naman, no? Pero yung paghingi natin ng advice, hindi to confirm the call of God, but to help us encourage. Kaya maging maingat tayo sa mga advisors natin. Maging maingat tayo sa lalapitan natin for an advice, no? Kasi I believe God uses advisors din, spiritual advisors. Ganun din yung sabi, I think, sa Psalm or Proverbs, na pagpapalain ang leaders, ang bansa kapag napapaligiran siya ng mga spiritual advisors. Kaya ang isa sa prayer natin sa leaders ng bansa ay palibutan sila ng mga spiritual advisors, no? Para noon sa kanilang pamumuno ay hindi ito lalayo sa kalooban ng Panginoon. So we need advisors din. Kaya sa sandaling ito sa ating prayer moment is there something that God is asking us to do? Tanong, are we ready to do it? No? May pinapagawa ba ang Diyos sa atin na kailangan nating gawin? Alam natin na ang pagsunod sa Diyos, hindi lahat ay madali. Hindi lahat madali. Minsan may pinasusunod ang Diyos sa atin beyond ourselves. Mas malaki sa sarili natin. Mas malaki sa kakayanan natin. Pero doon natin makikita ang bisa ng panalangin, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya yun ang tanong sa ating lahat. Is there something that God wants us to do? And are we ready to do it? Are we ready to obey it? No matter how difficult it is, no matter how challenging it is, let us focus our eyes on the Lord. Minsan nga pag merong nire-release sa akin, nung una, I must confess, nung una, binablock ko siya, binablock ko. Minsan po yung sabihin niyan. And then lately, God reminded me, sabi, bakit? Bakit may siya ibablock? So ngayon, pag mayroong nire-release sa akin na it's beyond myself, ang sagot ko na ngayon by God's grace. By God's grace. God willing. Ganun na. Kasi niniwala ko, i-release nila yon not just for sake of releasing it. I believe binigay sa kanila ng Lord and they have to release it. Kasi mga nagre-release naman na ito ay hindi basta-basta. No? Kaya nga, wag tayo ma-overwhelm minsan sa situation natin para sumunod tayo sa Kanya. Opo. Ano man ang circumstances natin, let us obey the Lord. Opo. Kaya at this point ay magkaroon tayo ng siguro mga 10 minutes na sharing. Just short sharing lang po para marami ang makapagbahagi. Gusto ko positive siya, positive siya. What would a Christian do? No, what would a Christian do to make his or her level of obedience mas ano siya, mas firm,
no? Walang dilema. Ano ang makakatulong sa atin para wala na tong dilema sa pagsunod? O, siguro mga 2 minutes each para sa iyo, paano mapapalakas yung ating level of obedience kay Lord? What some practical ways? Probably meron kayong pinapractice ngayon na wala ka ng dilema sa pagsunod sa Panginoon. Kindly unmute and if you're Yes, able, Father. pakibukas po ang inyong camera para ang kausap po namin buhay, hindi po ang ano. As much as possible po. Ayan. Ayan, Manang Conchita, naimbang gabigat. Ay, malim. Naimbang malim. Nimbaga malim, Pastor. Kayo po, Ah, ano po ang sagot nyo doon? Dilemma ng obedience. Alright, opo. Ako po ay ah, long time ago when I was in the high school, I was being prepared ng district superintendent tsaka yung tatay ko na pastor na magdiakonesa. Pero I was stubborn, hindi ako sumunod. Na railroad ang buhay ko po. Kaya sa ngayon na ako ay biyuda na, ako ay of age na, ay total surrender, total obedience na po. Naalis na po yung disobedience kasi I suffered. Hindi ko naman sinisisi ang Lord because I deserve that kind of treatment kasi nag-disobey ako. Hindi ako sumunod sa gusto ng Lord. Kaya sa ngayon po, if there is a 1,000% na pag-obey, ay ganun po ako ngayon. And I am very happy. There is really joy in the heart of obedience to the Lord. Pero yung Amen. suffering na experience ko, I do not like to think na God does not love me, but rather that was His great love for me to bring me to Him for obedience. Yun po. Amen. Totoo po yun, no? Merong consequence yung disobedience natin eh. Merong hard consequences and hard lesson. And thank you, Manang Conchita, for sharing Salamat po sa Panginoon. nangyayari yun. Merong hard consequences. Thank you, Lord, sa grace mo kay Manang Conchita na alam niyo po, hindi pa huli. It's not yet too late to improve our obedience. Kaya isa ako sa witness na si Manang Conchita ay patuloy na nagiging obedient kay Lord. Salamat po. Sino pa pong nais mag-share? How would you strengthen your spirit of obedience kay Lord? Any practical ways na nakakatulong sa inyo na ang pagsunod sa Diyos ay hindi na dilema siya. Natural na siya sa pagsunod. Yung pong mga hindi listening mode, ibig sabihin nun ay you can speak. Yung mga hindi listening mode. Ayan. Meron pa po ba? Pastor, ako po mabilis. Go Para ahead. yung dilemma. Talaga po kasi 'di ba dumadating yung dilemma. Bakit ba naman talaga si Lord? Laging dun sa aalisin ka dun sa comfort zone mo. That's right. So ako po every time, ako po a particular since po na after na ng pandemic, yung open na, talagang ang Lord, ang instruction na, ang ano niya na sa akin is to leave my comfort zone. So talaga naman pong ang hirap. Pero every time na nagpo-prone ka na to reklamo na, Lord, bakit? Parang Oo. bakit ba to? Bakit ano? Lagi ko pong nire-remind yung sarili ko dun sa ano na, Lord, kasi mahal kita.
Kasi gusto kong gawin to dahil mahal kita, hindi dahil may time po kasi talaga na parang yun na mahirap na eh. At nire-remind ko din po yung sarili ko dun sa word niya na you can do. Kumbaga, kaya po living verse ko din yung I can do all things to Christ kasi talaga naman po na na minsan yun nga na-challenge yung bakit ako Lord, bakit ito Lord, samantalang yun po may tendency samantalang po yung iba ganito lang, yun po nare-remind ko, ano ba naman to Lord na gawin ko yung gusto mo, uncomfortable lang ako, pero ikaw nga life mo yung binigay mo sa akin. So yun Right. po yung lagi kong nare-remind yung sa sarili ko every time na dumarating sa akin yung yun nga yung obedience na gawin, yung particular na mga instruction niya, yun nire-remind ko po talaga yung sarili ko doon. Kaya malaking bagay po talaga yung reading ng word. Kasi yun Right. yun yung nagre-remind sa atin. Sa akin, particular po, kapag naisip ko na ito nga, sinabi mo nga, Lord, yun po. So yun po yung mga practical ways din na ginagawa ko every time yun nga na may tendency na magreklamo sa pagsunod po dun sa instruction ng Lord sa akin. Thank you, Venus. Yung let's remind ourselves with the reminder of the Lord through His Word. Kaya pa-remind tayo sa sarili natin. Pa-remind tayo. No? Tama yon. I think isa sa mga dahilan kung bakit hindi ayaw natin mag-obey kasi ayaw natin umalis sa comfort zone, sa status quo. No? Ayaw natin umalis sa status natin ngayon. Gusto natin our way, not His way. So, with that, we will proceed with our prayer concerns. Let me allow my slide. Proceed now with our supplications. Na po. We always come to the Lord in prayer for healing kasi we continue to believe that God is our restorer, our healer. Isa sa pangako niya sa atin sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. At this moment, if there's anyone that they need prayer, if there's anyone that needs God's restoration, lalo na yun nasa gitna ng matinding health challenges, we have a member sa church na he will undergo quadruple bypass operation bukas dahil yung kanyang heart needs bypass. So, katulad niya ay itaas natin sila sa ating Panginoon. Let us join our faith and spirit, interceding for those who need healing, protection, and provision. Pastor, pakisama po. Pastor, pakisama po yung aking manugang, si Argel, for spiritual and emotional healing. Gawa ng there is some disturbing and depressing na kinabibilangan niya. Argel po ang pangalan niya. Ardiel. Salamat po. Apo. Argel. Opo, salamat po.
Lord, we come to you by faith and in obedience to your word that we should come to you with thanksgiving and all supplication because you are the God who heals. Lord, narinig po ninyo ang aming mga concern. Meron po kaming babanggitin mga ilang pangalan sa kabila ng, o sa gitna ng iba pa, Panginoon. Si Arjen, o God, yung manugang ni Manang Conchita. Lord, we pray for emotional restoration and removal of all depressing thoughts sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang isip. In the name of Jesus, we speak healing. Kay Brother Alex, who will undergo quadruple heart bypass operation bukas. In the name of Jesus, we pray for successful procedure, that no complications will take place, only healing, only success, only recovery, Panginoon. Lord, we also pray for Des and Alvin Balingit, Panginoon, from Pampanga. Kailangan po nila, Panginoon, ng pagpagaling mo sa kanilang ubo at sipon. Lord, we pray for restoration of their bodies, Panginoon. Ganun din, Lord God, those who are suffering from different emotional baggages, we pray release in Jesus' name. Lord God, yung pong nangailangan ng continuous financial help, Panginoon, we pray for destiny helpers and partners, Panginoon, na gagamitin mong instrumento para padaluyin ang inyong pong pagpapala sa kanila. Ganun din lang, Panginoon, supernatural healing, those who are having cancer in their bodies. In the name of Jesus, we cancel cancer in Jesus' name, by the blood of Jesus. By your wounds, Lord God, we pray for healing, O God. Ganun din, Panginoon, supernatural strength sa mga mahal sa buhay na nag-aalaga ng kanilang mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Sila man din, kailangan nila ng kalakasan upang gamitin nila sa pangangalaga, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, we continue to declare, Father God, open heaven, Panginoon, not only opening of heaven for financial provision, but opening of heaven sa wisdom, sa aming mga choices, decision namin, Panginoon. Open heaven for knowledge, expertise sa mga doctors, nurses, therapists, caregivers, specialists, Panginoon, that they will be used mightily by you, God, upang dumaloy ang healing and restoration. Lord, salamat po dahil you are powerful and you are also creative in providing for all our needs in all aspect, material, mental, emotional, and spiritual. In Jesus' name, amen. For our nation and world, itaas natin yung nagaganap na exchange of release of hostages, Israel at saka mga Hamas. Bagaman kung titignan natin parang unfair yung negotiation, but nevertheless alam natin pinayagan ito ng Lord para maganap ang ceasefire at yung deal na to, negotiation, kasi yung release ng hostages ng mga Israelites from Israel compared sa thousands ng terrorist na pakakawalan. So imagine, pag bumalik sa Hamas yung mga hostages, they will remain terrorist. Ganun pa man ay alam natin yung sovereignty ng Lord. Sa Pilipinas naman, yung gaganaping mid-year election, dalangin natin na this year mas lalong maging matalino ang mga Pilipino sa pagpili ng mga senador, mga gobernador, mayor, yung mga representatives ng mga party list. Ang hilingin natin, talagang katalinuhan, maging maingat sa pagpili. At ang unang isipin, yung future ng bansa natin. At sa world affairs, na po, hindi lang yung kapayapaan, kundi yung
pamamahala ng iba pang mga world leaders, especially yung mga malalaking organization katulad ng World Health, ng NATO, ng ASEAN, dahil ginagamit sila ng Panginoon. So sabi sa Psalm 33:12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage." May the Lord Jesus be the leader ng bawat bansa. After 1 minute po, may I request Sister Lydia to pray for our nation and the world. Salamat po. Tayo po ay manalangin at dumulog sa trono ng ating Panginoon. Yes, Lord God, salamat po. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God of Holy Spirit po, Panginoon. You are our God, Lord of all nations po, Panginoon. You are our Father. You are a sovereign God. Lord God, sa aming bansa na ito po, Panginoon, sa buong mundo, the whole world po, Panginoon, Lord. We pray po, Panginoon, Lord. Itong sabi niyo sa awit 33:12 po, Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people who He has chosen as His heritage po. Dinideklara ko po, Panginoon, itong salita na niyo, yung word na ito sa bawat bansa po, Panginoon. Kayo ang Diyos na buhay, natitindig po, Panginoon, sa bawat bansa. Kayo po, Panginoon Lord, ang pinakamakapangyarihan po, Panginoon, na dakila po, Panginoon, na sasambahin nila po, Panginoon, sa katotohanan. Wala na pong iba po, Panginoon Lord. At Lord, we pray, Father, Lord God, itong salita na ito, itong word na ito, blessed is the nation po, Panginoon, ay maganap po, Panginoon, sa bawat, Lord, na bansa kung saan kami nandun po, Panginoon Lord. Maging sa Middle East kung saan nangyayari po yung peace talk, yung quiet po, Panginoon, yung ceasefire po, Panginoon Lord. Lord, sa mga sandaling ito po, Panginoon, ay alam po namin na meron kayong ginagawa at kumikilos kayo kahit hindi po namin nakikita pa, Panginoon, ng mga result na ito. Lord, kayo po ang mag-cover, Lord God, lahat ng mga tactics, lahat ng mga ano po, Panginoon, na mga under na ground na ginagawa nilang plano against this treaty, against the peace and order po, Panginoon, ay wasakin niyo po, Panginoon Lord God. Pati po yung mga minds nila po, Panginoon Lord, ay sakupin niyo po, Panginoon. Even na yung mga leaders nila po, Panginoon Lord God. Be their God to Him sa kanilang bansa po, Panginoon. At magtalaga kayo po, Panginoon, ng mga missionary, ng mga anak niyo po, Panginoon, to share their gospel po, Panginoon, Lord God. At Lord, ito po rin yung panalangin ko kanina, Lord God, sa bansang Amerika, Lord, na meron kayong itatalaga sa ano, Lord, sa presidente na nila na bagong luklok na si President Trump po,
Panginoon, yung mga executive, lahat ng mga kabinete po, Panginoon Lord God, ay meron kayong ilalagay na meron takot sa inyo po, Panginoon, maninindigan sa inyo po, Panginoon Lord, at marami pong pagbabago dahil naluklok siya po, Panginoon, bilang presidente po, Panginoon. At kayo po, Panginoon Lord, ang pinakamakapangyarihan sa buhay nila po, Panginoon Lord, ano nyo po ang kanilang mga kaisipan na ito po, Panginoon. Kayo po ang magpahayag sa kanila po, Panginoon Lord God. At alam po namin na ang lahat ng mga pagbabago, lahat ng gagawin nyo po, Panginoon, ay para sa inyo lamang po, Panginoon Lord God. At Lord, i-restore nyo po, Panginoon. Lord, hindi lamang po panandalian yung ceasefire, kung hindi, Lord God, ay magtuloy-tuloy na ito po, Panginoon. Magwakas na po, Panginoon Lord, ang lahat ng kaguluhan, ng mga dispute, ng mga war, mga conflicts po, Panginoon, sa bawat bansa po, Panginoon Lord God. At Lord, kung sabi nga po, Panginoon, kung kayo po ay tatanggapin nila bilang Diyos, Lord. Every knee, every tongue shall confess that you are Lord. To them po, Panginoon, Lord God, ay matatanggap po namin yung kapayapaan na pinapanalangin namin sa inyo po, Panginoon, Lord. Maghari ka, maghari ang pag-ibig nyo po, Panginoon, dito sa sanlibutan. Dito po, Panginoon, sa buong bansa po, Panginoon, Lord. Ang inyong kaligtasan po, Panginoon, ay maghari kayo sa bawat bansa po, Panginoon. Including na po, Panginoon Lord, yung bansa namin po, Panginoon, na dadaan po sa election po, Panginoon, magtalaga kayo po, Panginoon. Yung sabi po, Panginoon Lord, yung wise decision, bigyan nyo ng karunungan po, Panginoon. Hindi po sila ano po, Panginoon, dahil meron silang mga naririnig, ito yung kanilang iboboto. Pero Lord, isaliksik nila yung will nyo po, Panginoon, yung, yung plano nyo po, Panginoon Lord, na ilalagay sa aming bansa na panibagong mamumuno po, Panginoon Lord. Maging ito ay executive, mga senatorial po, Panginoon, mga governor, mga mayor, Lord God, lahat hanggang doon sa pinakamababa po, Panginoon Lord God. Lord, this time po, Panginoon, Lord, yung clean election po, Panginoon, at yung will nyo po, Panginoon, Lord, yung peace and orderliness po, Panginoon, at mapayapa po, Panginoon, na election ang ang pinapanalangin po namin, dinideklara po namin po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, itong mga ititindig nyo po, Panginoon, ay men of God po, Panginoon, Lord, at may pagkilala at may takot sa inyo po, Panginoon Lord God. At Lord, lahat ng mga sinasabatas nila po, Panginoon Lord God, kung hindi na ayon sa inyo po, Panginoon, ay inyo pong tanggalin po, Panginoon Lord God. Lahat ng ito po, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin na kayo ay Diyos na buhay, na siyang babago, siyang magta-transform sa aming mundo na ito, sa aming kinagagalawan po, Panginoon. Even, Lord God, yung dispute ng Philippines at saka ng China, ng Taiwan, o any po, Panginoon Lord, na nagbabalak pa, Panginoon Lord, ay tanggalin niyo po, Panginoon Lord. Alisin niyo po any spirit against this Lord, sa aming bansa, Lord, any territorial spirit po, Panginoon Lord, ay hindi po namin pinapayagan po, Panginoon. Bantayan nyo ang aming bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, even na yung mga surrounding every area po, Panginoon Lord God. At pinapanalangin din namin any calamities po, Panginoon, ay hindi po namin pinapayagan. Maging lindol, floodway po, Panginoon, any, Lord God, yung pagbabago ng season na abnormal po, Panginoon, ay iayos nyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nyo kaming i-cover ng inyong blood of the Lord Jesus sa bawat bansa, Lord, and the whole nation po, Panginoon, the whole world po, Panginoon, Lord, ay nakakover kami po, Panginoon, ng inyong blood of the Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat. It is done na po ang aming panalangin na ito. In Yes. Jesus' name. Amen. Yes, it is done in Jesus' name.
Taas po natin ang ating mga piling manggagawa ng Panginoon, yung anointing, covering, energy sa lahat ng mga workers and leaders and members, mga kapatid. Sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eyes. Oo, nasa ating mga paglilingkod, yung ating mga church ministries should always be guided by God's word and His will. Kasi minsan na-overexcite tayo ng gusto nating mangyari sa church, no? Pero minsan ay hindi na naaayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi kagustuhan ng miyembro. Kaya sa bahaging ito ay ipanalangin natin ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon, especially sa GMC. Ginaganap ngayon ang mga charge conferences in preparation for our annual conference sa March. Let us pray for our bishops na po and other churches na kabilang tayo na po. Idadalangin natin ang iba pang mga leaders na kung saan tayo ay kabilang sa ating mga simbahan. Tayo po ay manalangin. Let us pray for our families here and abroad. No po, we can approximate. We can also approximate kapag may mga mahal tayo sa buhay na malayo sa atin. Ang patuloy na covering sa kanila ng Panginoon. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Over multitude of sins. Let us pray for health na po sa ating mga mahal sa buhay. Si Sister Finette nandito sa Pilipinas dahil yung kanyang father-in-law went home in the Lord at kahapon ay dinanala sa huling hantungan. Kaya comfort sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Let us pray. Ngayon po ay Thursday. Ang isa sa Mountains of Society ay media, both print and broadcast. Po. Let us pray for wisdom and insight to those working throughout media. May they always seek to communicate with integrity and truth. Let us pray that public opinion will increasingly resist portrayals of violence and other inappropriate content. Let us pray to be more active in commenting on this and commending what is good. Na po.
itaas natin sa Panginoon na sa lahat ng mga pinapalabas at sa mga nanonood ay makover tayo laban sa spirit of violence, spirit of immorality. No po, ang isa sa ayokong bagong teleserye ngayon sa TV, itatawag na Batang Riles. No po, nung makita ko yung promotion, sabi ko hindi magandang palabas ito kasi about violence, mga barkada, nag-aaway, mga barkada na hindi naman ito karapat-dapat na napapanood ng mga kabataan. Kaya itong nakalagay na ito na prayer item, talagang mag-raise up ang Panginoon ng mga Christian producers para noon yung media natin ma-invade ng Christian values, no? Christian values. Kaya po sa panahon ito talagang hingin natin ang sovereignty ng Lord sa isa sa mga haligi ng ating lipunan ay ang media, print, broadcast, and film. After 1 minute po ay Sister Edeline, are you able to pray on this part? Sister Edeline, after 1 minute, just a short prayer po. Salamat po. Pastor David, nakamute po kayo. I think hindi able si Sister Edeline. So tayo po yung manalangin, Panginoon, katulad po ng prayer item na ito, na ang lahat po na nakaka-receive ng mga palabas, mga nababasa, Panginoon, ay i-cover mo po kami against spirit of negativity, spirit of violence, spirit of immorality, or anything, Lord God, that displeases you. Cover us, Father God, and may we be wise in choosing what to watch, Panginoon, and what to read in the name of Jesus. Amen and amen. Shall we request Pastor Rory to give us the closing prayer and also the benediction? Sige po, tayo po ay manalangin. Lubos kaming nagpapasalamat po, Diyos, sa iyong pag-uusap, sa iyong salita, sa iyong mensahe na iyong ipinagkaloob po sa amin upang maging aware kami sa aming pagsunod sa inyo, sa aming pagtugon sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga payo, sa iyong mga pangungusap, upang sa aming paglakad na hindi lamang nga namin itong pinakinggan, kung hindi tunay na ito'y aming susundin at tulungan ninyo kami lalo. At sa aming paghahanap nga ng mga advice ay tunay na maging aware kami sapagkat maraming nakapalibot sa amin na mag-ungusap o magsasalita. Ngunit give us, Lord God,
the right person, the right people who give us such advice how to be firm, how to be strong, and how to do and obey your will. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Venus na iyong ginamit upang may pahayag ang iyong buhay na salita. Pagpalain niyo siya, Panginoon, na patuloy na bigyan ng malakas na pangangatong pisikal at patuloy na pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang kabiyak na narito at kasama po namin. Ama, dalangin namin ng patuloy na lubos na pagpapala at patuloy na proteksyon mo sa kanilang dalawa, O Diyos. Salamat din sa bawat isang naririto, Panginoon, upang kami ay sama-samang magpanalangin, sama-samang sumasamba sa inyong banal na pangalan at nagpapalakasan sa bawat mga patotoo, sa bawat mga presensya ng bawat isa. Kaya ang aming dalangin, O Diyos, pagpalain po ninyo silang lahat, pagpalain ninyo, Panginoon, ng kanilang mga pamilya, pagpalain ninyo, Panginoon, ng kanilang mga trabaho, ang ministeryong inatang mo sa kanila, Panginoon, ay patuloy na samahan po ninyo kami upang ang katagumpayan ay para sa iyo. Ang kalwalatian ay para sa iyo. Ang karangalan ay para sa iyo lamang. Ang pangalang Jesus na buhay at dakila sa pagkilos ng Santong Espiritu. Amen at amen. Amen, amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos Ama na walang hanggan. Na tayo'y kanyang tinawag, pinili, upang tayo ay makalapit sa Kanya. At dahil sa Kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang Kanyang anak na ating Panginoon at tagapagligtas na manunubos na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na daan, katotohanan at buhay. Kaya ibinigay niya ang Kanyang Banal na Espiritu. Nanalangin siya sa Ama upang tayo ay mayroong patnubay kapay, magbibigay sa atin ng tanglaw. At sa bawat paglakad natin, siya'y ating makakasama. Siya'y ating makakausap. Sapagkat siya ang tagapatnubay, tagagabay, bigay payo sa ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Shalom. Thank you, Sister Amen, Venus. amen po. Salamat Salamat po. po.